Ayokong maging may-ari ng kotse sa Rusya ngayon. Karaniwan, tinutulungan ng Kremlin mapanatili ang presyo ng gasolina sa bansa sa pagbayad sa mga kumpanya ng langis para hindi nila i-export sa mas kumikitang pandaigdigang merkado. Ang fuel damper na ito ay pwedeng gumastos ang Kremlin ng 10-10 bilyong dolyar bawat taon. Gayunpaman, dahil sunod-sunod na sinusunog ng Ukraine ang mga refinery, nauubos na ang supply sa loob ng bansa. At ang mga Ruso na sanay magbayad ng mas mababa sa presyo ng merkado para sa kanilang gasolina ay nahihirapan na ngayong makahanap ng maasang supply ng isang pangunahing bilihin. Dahil dito, nababahala ang Kremlin na maantala ng kaguluhan sa bansa ang kanilang plano na ipagpatuloy ang digmaan sa Ukraine. Ngayon, maaring malayo pa tayo sa pagtatapos ni Putin pero dapat nating maintindihan ng mas mabuti ang kabuuang estratehiya dito. Totoo, maraming bagay tungkol sa mga autokrasya na tila napakakaiba kapag tiningnan mula sa labas. Maaring nangunguna sa listahan ang subsidya sa enerhiya. Hindi lang Rusya ito, karaniwan ito sa mga autokrasya na mayaman sa enerhiya. Minsan saklaw nila ang gasolina gaya ng sa Rusya, pero madalas mo rin itong makita sa kuryente at natural gas. At parang normal lang sila sa umpisa, pero habang mas lumalalim ka, lalo silang nagiging kakaiba at mas kakaiba pa. Ang pag-unawa kung bakit ipinapatupad ng mga bansang ito ang maling pulisyang yon ay nagpapakita ng kaguluhan sa mga autokratikong sistema at kung bakit mas matagumpay ang demokrasya. Baka maalala mong kamakailan binanggit ko ang subsidya sa enerhiya nang talakayin natin ang kakulangan ng kasunduan sa pipeline ng China at Rusya. At kung paano sinusubukan ng Beijing na makipagnegosasyon para sa presyong katulad ng lokal na presyong may subsidyo na binabayaran ng mga consumer sa Rusya. Sinabi ko na nakakatawa talaga ang mga presyong sinusuportahan ng gobyerno dito. At seryoso ako. Sinasaktan nila ang mga mamamayan sa mga bansang iyon, sinasaktan nila ang mga gobyerno na nagbabayad para dito, at sa totoo lang, kahit tayo na nakatira sa mga demokrasya na wala namang kinalaman sa scheme na ito ay naaapektuhan din. Kung sasamahan mo ako hanggang dulo, malalaman natin kung bakit ito malaking problema kay Vladimir Putin sa pamamahala sa panloob na aspeto ng pagsisikap sa digmaan. Tingnan muna natin ito sa mas malawak na pananaw. Hindi ibig sabihin na dahil katawa-tawa ang pulisya, walang saysay ang dahilan ng nagpapatupad nito. Pwede pa rin nating ipaliwanag ito bilang mga siyentipikong panlipunan. Sa unang tingin, mukhang isang bihirang panalo para sa mga mamamayan na namumuhay sa ilalim ng autokratikong pamahalaan ang mga subsidya na ito. May mga mapaniil at mapagsamantalang pulisya ang kanilang gobyerno sa ibang lugar. Ito na lang ang isang positibong bagay na meron sila. Grabe, kung alam mo ang resource curse, parang napaka-poetiko nito. Kadalasang mas masama ang pamahalaan sa mga bansang may maraming likas na yaman. Ang mga pamahalaang walang likas na yaman ay kailangang tratuhin ng may respeto ang kanilang mga mamamayan kung umaasa silang makakalikom ng buwis mula sa kanila. Alam ng mga pamahalaang mayaman sa likas na yaman na palagi silang may pondo mula sa paglilisensya o pagbebenta ng ginto, gas at iba pa. Hindi na nila pinapansin ang paggawa ng magagandang institusyon dahil hindi nila kailangan ang kooperasyon ng mamamayan. Kahit paano, may benepisyo pa rin ang pinababang presyo sa mamamayan. Pero iyon dapat ang unang babalang senyales. Mapagsamantalang gobyerno, mahilig mangamkam. Bakit hindi sila nanghuhutot dito? Hindi lang ito tungkol sa kabutihang loob. At kahit hindi ito umabot sa pagiging masama, siguradong may pamimilit pa rin na nangyayari. Kapag inisip mo ang batayang ekonomika ng anumang subsidya, doon nagsisimula ang gulo. Isipin mo na ang pandaigdigang presyo ng gasolina kada litro ay $1 at yan ang kasalukuyang binabayaran ng ating mga mamamayan. Ang autokratikong gobyerno na mayaman sa langis ay gustong ipakita ang kabutihang loob nito sa mga tao sa pagbebenta ng gasolina sa halagang 50 sentimo kada litro. Kung patuloy na gagamit ng parehong dami ng gasolina, hindi ito magiging malaking issue. Magbabayad ang gobyerno ng kalahati ng presyo na magiging cash transfer para sa mga tao. Maaring may reklamo sa pamamahagi ng benepisyo ukol dito. Ang pangunahing makikinabang dito ay ang mga may-ari ng sasakyan, halimbawa. Iyan ay usaping pampulitika na maaari ninyong pagtalunan. Sa kasamaang palad, merong isa pang baluktot na salik na kumikilos dito. Hindi na magpapatuloy ang dating paraan ng paggamit ng gasolina.
Dati, ginagamit nila ito hanggang ang karagdagang pakinabang mula sa bawat litro ay katumbas ng $1. Pag bumaba ang presyo sa 50 sentimo, sabay-sabay nilang tataasan ang konsumo hanggang ang marginal na pakinabang ng bawat isa ay maging 50 sentimo. Narito ang ilang nakakatawang halimbawa ng mga posibleng mangyari dahil sa mga subsidya na ito. Paano naman sa Venezuela, kung saan ang gobyerno ay nagtakda ng presyo ng kuryente na halos 50 beses mas mababa kaysa ibang bansa sa Latin America? Dahil sa hyperinflation ng Bolivar, dumami ang pangangailangan sa matatag na salaping napapanatili ang halaga. Ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Kung sinamantala mo ang halos libreng kuryente para magmina ng Bitcoin, congrats, panalo ka. Ang premyo mo? Brownout sa bansa dahil hindi kinaya ng grid ang sobrang demand. Paano naman sa Iran na may gasolina na 3 sentimo lang kada litro? Marami sa inyo ang hindi magagamit ang dami ng gasolina na mabibili nyo sa presyong iyon, lalo na pa ang mga dagdag na litro na maaari nyong bilhin sa presyo na malaki pa rin ang subsidya. Maaari kong imungkahi na magsakay ng kaunting gasolina sa maliit na bangka para ipuslit sa kabila ng Gulf para maibenta mo ito sa presyong mas malapit sa pandaigdigang presyo sa merkado. Totoo, isa ito sa mga problemang lalabas pag in-escort natin ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Gusto mong paputukan ang maliliit na bangkang nagbabanta sa tanker pero ayaw mong pumatay ng karaniwang Iranian na nagpususlit lang ng langis palabas ng bansa? Bilang huling halimbawa, paano naman ang Turkmenistan bago ang 2011? Natural gas libre para sa lahat. Maganda, pero nagkaroon ng kasabihang ang Turkmen ay di pinapatay ang kalan dahil bibili pa ng posporo. Kaya nga, kailangan kong idagdag ang bago ang 2011 na paliwanag doon dahil siguradong hindi talaga sustainable ang pulisyang iyon. Sa lahat ng halimbawang ito, pati na sa anumang pagsubok na magpatupad ng subsidy, nagreresulta ang mga subsidy sa deadweight loss ayon sa mga ekonomista. Ang kaso ng black market na gasolina ang pinakamalinaw na halimbawa ng problema. Ilagay natin sa isip na binibigyan ka ng gobyerno ng kwota na 10 litro ng gasolina bawat buwan sa presyong may subsidy na $0 at 0 sentimo. 6 lang talaga ang kailangan mo, kaya may 4 kang ekstrang litro. May kakilala kang lalaking tinatawag na black market Bob? Bibili ka ng ekstrang litro sa halagang 50 sentimo bawat isa, balak mo itong ibenta sa kalapit na bansa kahit may malaking panganib sa'yo. Kaya ilalako mo yung sobrang litro at kikita ka ng $2. Hindi na masama para sa'yo ang buwan na yon. Tingnan natin ito sa pananaw ng gobyerno. Libre kang binigyan ng 10 litrong gasolina. Paano kung tinigil ang subsidya at ibinenta ang mga litro sa presyong pangmerkado na $1 sa lahat ng mamimili, lokal o dayuhan? Kung ginawa nila yon, sana'y kumita sila ng $10. Siyempre, maaring mainis ka dahil parang ninanakaw ng gobyerno ang reserba ng tao. Kaya, para maiwasan ang revolusyon, binibigyan ka na lang ng gobyerno ng $9 bilang parte mo. Sige, ano dapat mong maramdaman tungkol doon? Medyo maganda, sa totoo lang. Pwede ka pa rin bumili ng gasolina sa open market ng $1 kada litro. Kailangan mo yung unang 6 na litro ng gasolina, kaya magbabayad ka ng $6 para bilhin ang mga iyon. Pero hihinto ka na pagkatapos, may natirang $3 pa. Sa kabuuan, bago ka matapos ay may 6 na litro ng gasolina at $1 ka. Pagkatapos, matatapos ka na may 6 na litro ng gasolina at $3. Ewan ko sa'yo, pero mas maganda sa akin ang pangalawang opsyon. Samantala, masaya rin ang gobyerno sa kasunduan. Sa alinmang sitwasyon, nawawalan ito ng 10 litro ng gasolina. Dati, wala itong kapalit. Ngayon, may natira ng $1. Ginamit ang black market bilang halimbawa, kaya naging malinaw ang issue. Pero lahat ng mga subsidya ng gobyerno na ito ay nagdudulot ng mga baluktot na insentibo sa iba pang paraan. Sa huli, ang mga consumer na hindi pinapasan ang buong halaga ng isang bag ay patuloy na magkukonsumo lang pa sa ekonomikong kahusayan. Bilang resulta, laging mas maraming pera ang maipapamahagi sa lahat kung walang subsidya kaysa kung may subsidya. Sa praktika, hindi praktikal ang pamamahagi ng pera para matiyak na lahat ay giginhawa ng walang subsidya. Halimbawa, si Black Market Bob ay maaring hindi pa rin tabla sa huli. Pero kakaunti lang ang mga ganitong tao. Mas yayaman ang maraming mamimili kung diretsong pera ang ibigay na subsidya sa kanila.
Kung gusto talaga nilang bumili ng gasolina, pwede naman nila itong bilhin sa presyong binabayaran ng kahit sino saan man sa mundo, marahil gamit ang perang ibinayad ng gobyerno para mabili yon. Siguradong nakakainis din ito para sa'yo kahit sa bansa mo walang ganitong subsidya. Ang mga bansang nagsusubsidya ng kuryente, gasolina o natural gas ay artipisyal na nagpapataas ng demand sa mga produktong ito. Halimbawa, ang lahat ng gas na pinabayaang umaagos sa Turkmenistan ay hindi direktang nagpapabawas ng supply sa ibang bansa. Ibig sabihin, lahat ng iba pa, saan man nakatira, ay nagbabayad ng bahagi ng subsidya dahil sa mas mataas na presyo. Bukod sa galit, nananatiling tanong kung bakit ganoon ang takbuhan ng mga autokratikong sistema. Sa totoo lang, bahagi nito ay dahil maaring hindi alam ng karaniwang tao na masama ang sistema. Maaring ito rin ang dahilan kung bakit kahit sa demokrasya, nagkakaroon pa rin ng ganitong subsidya. Pero hindi lahat ay ganoon at ang iba ay talagang kabaligtaran pa ang ginagawa. Kaya manatili na lang tayo sa pangkalahatang kalakaran at wag nang maging tuso sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga hindi angkop na kontra halimbawa. May dalawang paliwanag ako kung bakit gumagawa ng ganitong kilos ang mga autokrata, parehong may kinalaman sa tiwala o kawalan nito. Una, paano malalaman ng mamamayan kung patas ang bahagi niya sa kita ng enerhiya ng bansa? Napakadaling sabihin ng isang autokratikong gobyerno na, naku, mahirap ang taon para sa mga balon ng langis, kaya nag-reinvest kami ng malaki sa infrastruktura para sa mga susunod na hamon. Kaya, pasensya na, pero wala mo ng profit sharing sa pagkakataong ito. Hindi umeepekto ang ganitong panlilinlang sa demokrasya dahil may ahensiyang mahigpit na nagbabantay at walang iisang tao sa itaas ng pamahalaan na madaling makuha ang lahat ng nakatagong kita kahit may perang pwedeng kunin. Pangalawang punto, ito ay isa sa kakaunting paraan kung paano nakakagawa ang mga autokratikong pamahalaan ng halos kapanipaniwalang pangako. Maraming beses nating natalakay kung paano dehado ang mamamayan laban sa pamahalaan. Kapag konti lang ang nagprotesta, basta na lang silang nawawala. Para matakot ang pamahalaan, dapat magkaisa ang mamamayan para mas ligtas sila kapag marami sila. Karaniwan, ginagawa ng pamahalaan ang lahat para pigilan ang pagkakaisa. Halimbawa rito ang Great Firewall of China. Gayunpaman, may mga pagkakataon na gusto ng mga diktador na magbigay ng konsesyon sa kanilang mga mamamayan upang mapigil ang maaaring maging pag-aalsa. Kadalasan, kapag humupa ng tensyon, may malakas ng insentibo ang diktador na bawiin ang mga konsesyong yon. Sige, isipin mong ibinaba ng diktador ang presyo ng gasolina. Paano kung subukan niyang bawiin yon pagkatapos? Magbabago ang mismong mga karatula bilang resulta. Hindi lang ito tungkol sa binawi niyang usapan. Ito ay ang katotohanang sabay-sabay itong nakikita ng lahat at mas mahalaga pa, alam ng lahat na sabay-sabay din itong nakikita ng iba. Sumisigaw na ang mga karatula, nagpoprotesta na lahat sa plaza. Tara, sumama na. Ayaw ng mga autokrata ng ganitong koordinasyon, kaya delikado talagang umatras sa kasunduan. At dahil dito, ayos lang sa lahat na tiisin ang kaunting kawalan ng episyensya mula sa subsidya para maiwasan ang mas malaking kawalan ng episyensya mula sa digmaang sibil. Hindi ito haka-haka. Minsan, nakakagulo talaga ang budget ng gobyerno at lokal na supply. Lahat ng matinong ekonomista ay sasang-ayon na kailangan ng seryosong pagbabago para sa pinansyal na katatagan ng bansa. Madalas, anumang paglihis sa subsidya ay nagdudulot ng matinding kaguluhan sa bansa. Sa taon ng mga pagsubok para kay Vladimir Putin, may isa na namang dagdag sa kanyang listahan ng alalahanin. Sa loob ng dekada, sanay ang mga Ruso sa presyong pinasubsidyuhan ng gasolina at asahang laging may sapat na supply. Pinapapagal ng mga pag-atake ng Ukraine sa refinery ang produksyon ng gasolina ng Russia na nagdudulot ng kaguluhan sa mga mamimili sa loob ng bansa. Ang objetibong ekonomista ay magsasabing kailangang baguhin ang pulisya. Ngunit hindi ito kayang baguhin ng Kremlin nang hindi sinisira ang itinuturing ng karaniwang mamamayang Ruso bilang bahagi ng kanilang panlipunang kontrata. At muli, mas mahalaga, ang pagsira rito ay magpapabatid din sa lahat na alam ng bawat isa na alam din ng iba na nabali na ang kontrata. Kaya naman, nananatili tayo sa kasalukuyang estado ng tensyon. Kaya, kapag may autokratang nag-aalok ng subsidya sa enerhiya, huwag agad isipin na ito ay dahil sa kabutihang loob. Isipin mong ginagawa nila ito dahil hindi sila mapagkakatiwalaan. At iyan ay isang problema para sa Kremlin sa kasalukuyan.
Pwede mo akong mapagkakatiwalaan pagdating sa Evergreen Knowledge Drops? Tingnan lang ang playlist na ito. Kung nagustuhan mang video, paki-like, share at subscribe. Kita tayo sa susunod. Mag-ingat ka!